Samantala, balikan muna natin ang aming kasamang si George Bandola. Kaugnay pa rin ang balitang joint statement ng GRP at ng NDF ay nakatakdang ilabas ngayong ikalima at huling araw ng peace talks. May live report ang aming kasamang si George Bandola mula Oslo. George. Thank you. Princess, alam mo, magdamag na itong pag-uulan ngayon dito sa Oslo, Norway. Pero itong pag-uulan na ito ay hindi pa rin makakasagabal sa nakatakda o na ikangay magiging milestone na mangyayari ngayong araw dito sa Oslo, Norway. Actually, dun sa Scandic Holmen Park Hotel ay inaasahan na magkakaroon ng signing ngayon ng joint statement between the GRP and the National Democratic Front. Ito yung statement nila, nagkakaisang pahayag kaugnay nung natapos o matatapos na formal na pagtatapos ng peace talks ngayong pong araw na ito dito sa Oslo, Norway. Alas 7 ng umaga ngayon dito sa Oslo, pero ang unang advisory sa amin ng Norwegian government ay nakatakda sa gawa ito between the hours of 10 o'clock hanggang 12 o'clock ngayong araw na ito. Naging positibo naman ang mga naging pag-uusap nitong nakalipas na 4 na araw dahil mula mismo kay GRP Panel Chair Secretary Silvestre Bello III. Ayon sa kanya, halos lahat ng agenda ay naaprubahan na o napagkasunduan na ng parehong panig ng NDF mula na rin to sa pagre-review ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee o JASIG list, kung saan ay naroon ang mga listahan ng mga members ng NDF na po pwedeng makapaglabas-masok at maging makahalubilo sa sosyedad na walang pangamba, mahuli, makasuhan o kaya makulong sa mga kanilang mga ginawa noon sa panahon ng kanilang pakikipaglaban sa pamahalaan. Kabilang din dito ang pag-aproba sa mga naunang kasunduhan ng GRP at NDF noong mga nakaraang panahon hanggang bago nagkaroon ng muling usapan. Mas maganda ka doon. Dito sa Oslo, Norway. Gayon na rin ang pagdaragdag o ang pag-activate ng Joint Monitoring Group na magpapatupad ng magsisigurong na ipapatupad na maayos ng both the GRP and NDF ang mga napagkasunduan ngayon dito sa Oslo, Norway. Kabilang na rin yung mga naunang napagkasunduan ng mga nakaraang panahon. Ang sumunod na agenda na tinalakay din ay ang Committee on Social and Economic Reforms and political reforms as well, na inaasahang lalo pang ito yung magiging matagal sa panahon ng pag-uusap dahil matapos itong first round ng peace talks, magkakaroon pa ng mga susunod na pag-uusap sa mga susunod na buwan dito rin sa Oslo, Norway, o depende sa magiging desisyon ng Royal Norwegian Government bilang facilitator nitong peace talks. Kagabi nga, nagkaroon na ng boodle fight ang grupo ng GRP at ang NDF. Magkakasamang kumain ng mga ito na nagkakamay dito rin po sa Holmen Park Hotel mula sa mga pagkaing Pinoy na inihanda ng Filipino community dito rin po sa Oslo, Norway, na talaga nga namang masaya ang mga ito at nabisita o nandito ngayon at nag-uusap ang parehong panig. Kaya gano'n na lamang ang dagsa ng mga Pilipinong nagbigay, nagluto at naglaan ng kanilang oras para makilala ang GRP at ang NDF. At yung pong naging significant na pagpirma kahapon ni Secretary Bello at ni Luis Alandoni bilang NDF Chair ay ilan lamang ito sa mga bahagi na mga agendang naunang napagkasunduan. And of course, hindi po natin dapat kalimutan ang nakatakdang pag-implementa ng ceasefire o tigil putukan na ayon sa NDF hanggang August 31, pero posibleng maging indefinite ito at maging pangmatagalan nito. Gayon na rin ang pag-aproba ng amnestiya para sa mga political prisoners na I believe nasa 500 plus na ngayon ayon sa NDF. So ilan lamang yan sa mga mahalagang pangyayari dito po sa Oslo, Norway. Mula po rito sa Oslo, kasama si Larry Doon para sa PTV News. Ako po si George Bandola. Maraming salamat Sir George. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.